Matapos ang mahigit 2 taon, mula nang matagpuan ang isang bangkay sa Caloocan, nakilala na ang biktima ng kanyang mga kaanak. Unang nakita ang kanyang mga labi noong March 2022 na naka-duct tape ang mukha at tadtad ng sugat. Ang itinuturong suspect na huli kamakailan dahil sa iwalay na kaso ng kidnap for ransom at sumama pa sa mga pulis sa pagturo kung saan itinapon ang bangkay. Narito ang aking pagtutok. Balot ng duct tape ang bahagi ng mukha, nakagapos ang mga braso at kamay, may nakapulupot din na tila pinangsakal sa leeg at tadtad na mga sugat ang iba't ibang bahagi ng katawan. Ganito ang itsura ng bangkay na natagpuan sa isang lugar sa Caloocan noong March 2022. At mahigit 2 taon ang lumipas, nagkaroon na ng linaw ang kasong ito. Kasama ang Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD. Pinuntahan kanina sa punerarya ng mga pulis ang bangkay kasama ang kaanak nito. Yan yung t-shirt niya yan. T-shirt niya yan, t-shirt niya yan. Mrs. kayo ho mag-confirm, sir. Siya ho yun? Yung hinahanap Yan. ko talaga? Yan po yung suot niya nung nawala siya. Ito ho mismo. Ito siya ho. Yan. Yan po. Thank you, sir. Ang biktima, kinilala ng kanyang mga magulang na si Noel Gonzaga, 29 anyos. At ang itinuturo nilang suspect, si alias Noli, na napanood daw nila sa telebisyon kamakailan na nadakip dahil sa hiwalay na kaso ng kidnap for ransom. Siya po. Okay. Nag-confess naman siya voluntarily na siya ang pumatay sa anak ko. Kasama ang suspect, itinuro niya sa QCPD kung saang lugar sa Caloocan nila itinapon ang bangkay ng biktima. Saan mo pinatay kuya ko? Sumagot ka! Dito raw sa halamanan, sa harapan ng isang bahay. Nakita ko lang yung paa. Yung pagkakita ko po ng paa, nagtatakbo na po ako kasi natakot na po ko talaga. Sa investigasyon ng QCPD, Itong biktima ay hinihingian ng pera na worth 200,000. Kasi nalaman nung suspect na kaibigan niya, schoolmate, na may kaya to. Siya nga po yung kumontak pa sa nanay para humingi ng 200,000. naniniwala naman ang magulang ng biktima na may kasabwat pa ang suspect. Lumilitaw Oo. ang talagang hanap buhay nito mga ito. Mangignap at mangignap. Ranso. At yun nga ho, isa ho yung anak nyo, Oo, yung anak biktima ko. sa mga naging Alam nila na- tinarget nila. Opo. Ayon sa QCPD, si alias Noli na suspect sa kasong ito ay kasama ng grupo ng isang nauna ng naarestong suspect sa pagdukot at pagpatay din sa isang negosyante. Sila rin po yung mga involved sa pagpatay dun sa businessman. Iba ang ibinigay na pangalan ng suspect pero naniniwala ang dating aktres na si Rochelle Barameda na ito ang taong iniugnay rin noon sa pagpatay sa kanyang kapatid na si Ruby Rose Barameda. Marami po nagpapatunay na siya na po yung talagang mastermind ng pagpatay sa businessman. Sa NBI, CIDG, sa PSA, para malaman natin yung pagkakakilanlan pag napatunayan natin, supplement tayo sa piskalya. Pwede rin natin siyang kasuhan ng yun nga po, yung pagtatago ng pangalan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Nanawagan na ang Pilipinas sa China na alisin ang tinaguriang monster ship nito sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. 2 barko na ng Philippine Coast Guard ang nagtataboy rito. Nakatutok si Chino Gaston. As of this time, we have 2 Coast Guard vessels pushing the China Coast Guard 5901 to move further away from the coast of Zambales. Magkatuwang ang BRP Teresa Magbanwa na gawang Japan at BRP Gabriela Silang na gawang France sa pagtaboy sa CCG 5901 o ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard. Ikatlong deployment ng monster ship sa exclusive economic zone ng Pilipinas at huling namataan may 77 nautical miles ang layo mula Capones Island sa Zambales. The National Maritime Council already called for the withdrawal of this monster ship from Philippine waters. Naniniwala ang National Security Council na pananakot ang misyon ng monster ship. If the objective is to intimidate our fishermen, then this increases the resolve of the Philippine government to continue supporting our fishermen. Sabi ng Foreign Ministry ng China, dapat tigilan ng Pilipinas ang tinawag nitong malisyosong akusasyon dahil ang mga pag-aangkin nila ay nakaangkla umano sa kasaysayan at batas.
Yan ay kahit sinabi ng Arbitral Tribunal noong 2016 na walang basihan ang pag-angkin ng China sa halos buong South China Sea. Handa naman ang Philippine Navy sakaling gumawa ang China ng mga hakbang na maaring mauwi sa karahasan o gyera. Kabilang sa mga yan o yung tinatawag na red line ay ang tangkang i-reclaim ang Baho de Masinloc sa pilitang pag-alis ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, pag-extract ng langis sa EEZ na walang pahintulot ng Pilipinas at ang pagpigil ng mga resupply mission sa mga military outposts sa West Philippine Sea. Samantala, nasuri na ang kakayahan ng ilan sa 5 underwater drone na nakuha sa EEZ ng bansa, partikular sa Ilocos Region, Kalayaan Island Group, Misamis Oriental at sa May Masbate. Pero hindi isinasa publiko kung sa aling bansa galing ang mga ito. These are designed to gather bathymetric data, specifically depth, salinity, oxygen level, temperature of the water. This information will have commercial value, it will have academic value, it could also have, with the crisscrossing of information right now, it could also have military purposes and applications. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Dagdag sa sala sa labat at buhol-buhol ng problema sa mga spaghetti wire ang mga iligal na koneksyon o jumper, kaya tinarget ang mga ito ng Meralco. Pwede kayang gawin din sa Metro Manila ang ginawa sa ilang probinsya na pagbabaon ng kable sa ilalim ng lupa? Nakatutok si Mark Salazar. Karaniwan na sa Metro Manila ang ganito mga poste, sala-salabat at buhol-buhol na mga kable. Nabanta sa kaligtasan ng komunidad at minsan sa mga motorista. Pag may dumadaan na sasakyan, tulad niya may dumadaan sa sasakyan, nasasagi. Yung mga wifi, na ano nila yan, nahihila. Kasi minsan may mag-spark na. Hindi ito puro kable ng kuryente. Meron ding kable ng internet, pati CCTV sa parehong mga poste. Kaya halos bumigay ang isang ito sa bigat ng dinadala. Sa lugar na ito naman, ganito ang itsura ng mga poste, sangkaterbang metro, kung saan nakakabit ang mga orange cable. Spaghetti connection na ang tawag nila dito. Minsan may magliyab na apoy ba, natatakot naman kami. Dati sir yan, galing doon sa may napukor, nakatawid dito, buti na agapan, nakakatakot talaga. Ang mga residente mismo ang magsasabing ang nagpapakapal minsan ng kable sa posting hindi nababantayan ay mga illegal connection o jumper. Marami bang jumper dito? Marami. Ha? Marami. Bakit nyo nasabi? Kasi pati yung ilaw Madali lang ho ba mag-jumper? Madali. Pinuputo yung kuryente. Bakit alam mo? Ikaw nag-jumper. Hindi po. Paano mo nalaman? Wala lang po. Ha? May narinig ko lang. Opo. Delikado, no? Pabor po ako dyan yung kuryente sa ibaba. Ang mga jumper ang tinarget kanina ng Meralco sa kanilang anti-illegal wire attachment operations sa FC Tuazon sa Pateros. Higit sa nawawalang kita ay ang banta ng sunog sa mga komunidad kung pababayaan ang mga jumper. Hindi lang siya eyesore pero maging ang public safety ay concern na rin kapag hindi namin inayos ito. Pwede kayang ibaon na lang lahat ng kable tulad ng ginawa sa kalye ng mga Heritage House sa Iloilo City? Nagawa na rin yan sa BGC sa Taguig, isang lugar sa Quezon City at maging sa Davao City. Sabi ng Meralco, parang mahirap sa kagaya ng Metro Manila na wala ng paglalatagan sa ilalim. Kaya ito kung sakaya, no? But there are considerations involved, no? Katulad nung masusing pag-aaral kung saan ito talaga feasible ilagay, urban planning, close coordination dun sa local government unit kung ano yung area na maaari itong implement. Magastos ito kaya madalas malalaking developer ang namumuhunan. Kung abunuhan naman ng Meralco, papayag ba ang kanilang customer sa mas mataas na per kilowatt hour rate? Siyempre ayaw naman natin na tumaas yung cost ng kuryente because at the end of the day, mandato namin is the least cost principle. No? So all of these things you need to balance. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. 5 ang arestado dahil sa panunuhol sa mga ahente ng NBI para tubusin umano ang 12 Pogo boss na naaresto sa Parañaque City. Ang bayad, 300,000 piso kada chino. Nakatutok si John Consulta.
Kita sa video ang paglalakad ng mga Chinese boss na hawak ng NBI papunta sa 3 sasakyan ng umano'y tutubos sa kanila kapalit ng alok na suhol. Nang makumpirmang naibot ng pera, agad ng aresto ang NBI. Pati Chinese interpreter na nagsilbing middleman sa tangkang panunuhol inaresto. Na-recover sa kanila ang 900,000 pesos na panuhol umano sana para sa unang batch ng 3 Chinese na gusto nilang mapalaya. Ayon sa NBI, 12 Chinese mula sa niraid na Pogo Hub sa Parañaque ang tinangkang tubusin. Nakipagnegosasyon pa sila sa mga ahente ng NBI Cybercrime Division at STF na nagkunwari namang kakagat. Nakikiusap na matubos nila ng 300,000 per head. No? O di sinakyan ng mga agent natin na para sa 12, ang ginawa nila, nag-batch by batch sila. Nagpadala ng 900,000, ito po, for the first 3. Nang tanongin kung saan galing at dating nag-ooperate ang mahigit 4 na dayuhan na inabutan sa Parañaque, Ang report sa amin is galing ito sa Island Cove. Nag-transfer sila dito sa subject building. Identified namin yung iba dyan, supervisors, yung kanilang status. Yung iba, may 3 boss dyan. Nakuha mismo namin doon sa kanilang parang conference room. We found out in flagrante that they were engaged in love scam, crypto scam, investment scam. Ang isa ho dito sa mga Pinoy, ito ho yung pinakita sa Congress na pumapalo no nakatali. Isa po sa mga Filipino subjects na nahuli natin executed an extrajudicial confession with the assistance of a counsel at inamin po doon na may isang Chinese national na tumatayong big boss nitong mga taong tinutubos, nitong mga foreigners na tinutubos at siya rin yung nag-produce ng pera. 17 ang kabuang bilang ng mga inaresto ng NBI, kabilang ang 5 Pilipino. Nakapanayam namin ang Pinoy na nag-abot ng pera para ipangtubos sa mga ahente. Yung boss po namin, sir, tumawag din po sa amin na pumunta sa isang lugar para pumikap ng mga tao. Na meron po siyang ibinigay na isang eco bag sa akin na hindi ko naman po alam kung ano yung nilalaman yung eco bag. Kinasuhan na ng reklamong corruption of public official at Anti-Financial Accounts Scamming Act ang mga dayuhan na nakakulong na sa detention facility ng NBI. Ayon sa PAOK, nasa 80% ng tinatayang 400 illegal na pogo na monitor nila sa bansa ang tuluyan ng napatigil nitong 2024. 80% ng 400 na yun talagang tumigil. But yung pagtigil nila na yun, it doesn't mean na talagang totally tumigil sila. Yun nga yung hinahabol natin, mga small scale. Ngayong taon naman, nasa 27,000 POGO workers ang napaalis sa bansa ng PAOK. Tourist visa na ang hawak ng mga POGO workers na ito at naglaps na ito kaya dapat ay nakaalis na sila ng Pilipinas. Yung mga foreigners na mahuhuli natin ngayon na nakaupo pa sa mga computers at nagtatrabaho, ibig sabihin, mga undesirable alien na yan. Hindi na dapat sila magtatrabaho dito dahil mga tourist sila. Nagpapatuloy ang monitoring ng PAOK, lalo sa mga patagong operasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Meron din sa Northern Luzon, meron din sa Visayas. May mga reports in groups of 20 to 50. Nagbubuo sila, nagre-rent sila sa mga 2 kwarto. Gumagawa na uli sila ng mga scamming activities. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Katatanggap lang na balita, pinatigil ng COMELEC ang pag-iimprenta ng mga balota para sa 2025 national election. Kasunod ito ng temporary restraining order na inisyu ng Korte Suprema laban sa desisyon ng COMELEC na nag-disqualify sa ilang kandidato at hindi pagsama sa kanilang pangalan sa balota. Mga kapuso, naku, meron na pong mga giniginaw. Hindi lang kasi sa Baguio, may naitalang below 20 degrees Celsius ngayong araw. Kung saan-saan pa at hanggang kailan ang epekto ng amihan. Alamin natin sa pagtutok ni Oscar Oida. Sa mga susunod na araw, huwag na pong magtaka kung sa paggising sa umaga, ang panahon, mas malamig pa sa ex mo. At kahit nasa Maynila, feel mo, nagsustroll ka lang sa Baguio. Tulad dito sa may barangay Tagalag sa Valenzuela.
Kanina, halos magtatanghali na pero makulimlim pa rin ang panahon. Heto ang sila ate, naka-jacket pa ng aming matsyempuhan. Kumpara po sa ibang lugar, mas malamig po dito sa aming lugar. May palaisdaan, malakas ang hangin, lalong giginawin ka po talaga. Yun nga lang, extra challenge daw sa umaga mula sa pagbangon sa kama hanggang sa pagligo. Ngayon, saglit lang sir eh. O dati ilan? Minsan isang oras ako, isa sa CR. Ngayon, 5 minutes na lang, sobrang lamig. Kailangan mag-init na tubig. Ganun po, mahirap na maligo kasi nga sobrang lamig, lalo sa madaling araw. Ngayong araw, sa datos ng Pag-asa, bumagsak sa 15.4 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City. 17.6 degrees Celsius naman sa kalapit na La Trinidad, Benguet. Ang naitala naman sa Malaybalay sa Bukidnon, 18 degrees Celsius, bagamat hindi talaga yan naaabot ng malakas na ihip ng amihan at mas apektado ng topografiya o taas ng lugar ayon sa Pag-asa. Ramdam din ang lamig sa Tanay Rizal na umabot sa 19.6 degrees Celsius. Kasama rin sa mga nakaranas ng pinakamababang temperatura ang ilang bahagi ng Cagayan, Aurora, Bataan at Quezon Province. Bahagya na ring lumalamig ang simoy ng hangin sa Metro Manila, lalo paglalim ng gabi at sa umaga. Kaninang alas 6 ng umaga nga, umabot ang temperatura sa 23.6 degrees Celsius. But wait, sabi ng Pag-asa, posible raw ang lalo pang paglamig ng panahon sa mga susunod na araw. Yung peak ng malamig na panahon natin, usually pwedeng January to first part ng February po. Kasi yung northeast natin, ito yung malamig na hangin, galing din kasi siyang Siberia. So malamig yung hangin na umaabot din sa atin. Kaya during this season, malamig din talaga yung nararanasan nating panahon. Sa ibang lugar nga raw sa bansa, bukod sa malamig na panahon, nakakaranas din ng mga pag-ulan. Yung mga iba kasi nating kababayan, although hindi natin ganun karamdam dito sa Metro Manila, inuulan like sa Cagayan Valley, sa around Quezon. So, i-check natin palagi yung weather at lagi pa rin tayong magdadala rin ng payo kung nakikita natin na cloudy skies with rains o cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Magdala pa rin tayo ng payo. Kaya mahalaga raw na gawin ang lahat ng makakaya para makaiwas sa sakit. Usually, yung mga acute upper respiratory tract infection, yung mga nakukuha natin, no? Kasi malamig, no? Kasi andyan yung sipon, andyan yung ubo, no? So, minsan din kasi, nagkaroon tayo ng mga sore throat. Kaya maiging laging magbitbit ng panangga sa lamig. Pero, ang the best pa rin umano, Yakap talaga ng asawa. Number one, para mainit talaga. para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.